Anyway, so we are gonna talk about joy and week 2. Yeah. Ayan, so ang introduction natin is, but the fruit of the Spirit is love. Alam ko na explain na last week kung bakit is yung ano dyan, instead of are, kasi di ba is plural. Is singular, are is plural. Yan, nagkakaroon tayo ng English 101. So, is love, tapos joy, peace, forbearance, forbearance, alalim, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Galatians 5:22-23. So, meron akong tanong, hindi, wala to sa PowerPoint na remark last week. So, bakit fruit? Kasi nakalagay dyan. But the fruit of the Spirit, bakit bunga? As followers of Christ, bakit naging fruit pa yung mga yan? Bakit hindi na lang siya pagka-accept natin kay Lord, uy, may love na ako, may joy na ako. Bakit fruit pa? Bakit fruit? Kasi may pinagmulan or pinanggalingan. If you notice, yung analogy na ginamit dyan is similar to a tree, yung puno. So, ang puno nagsisimula sa buto, tapos halaki, magkakaroon ng trunk, mga sanga, ng mga leaves, and panghuli yung fruit. And may proseso. So, as we follow Jesus Christ, hindi siya instant na parang, Lord, I surrender you my life, tapos kinabukasan, lahat ng bad habits natin wala na. Hindi siya ganoon. It doesn't happen overnight, and it's not something magical, it's not something fantasy, but in reality, as we walk with the Lord, may nagbabago. At may mga pinapalitan siyang mga lumang ugali natin na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. And isa sa mga bunga na yon ay yung joy. Saka yung ibang pag-aaralan pa natin next week. So ngayon ang tanong, what is joy? So, i-compare natin yung happiness sa joy. Kasi pag English, kapag itinagalog natin siya, yung happiness, saya. Yung joy, saya din. So, as you notice, hindi naman ako mahilig mag-English talaga sa mga PowerPoint ko. But for the sake of the topic, gagamit tayo ng English. So, anong difference between happiness and joy? Si happiness is subjective. It is based on personal opinions and feelings rather than on facts, while joy is objective, not influenced by personal feelings or opinions in considering and representing facts. Subjective yung happiness, for example, pag sabi ko, muna, diba? Automatic ang saya natin. Ngingiti, ganyan, diba? Magtatawanan. Ayun yung subjective. Parang, it is also passive na kung saan automatic na lang tayo natatawa. Diba? Ayun yung subjective. Si joy naman is objective, meaning, pinag-iisipan pa siya, it's not something na basta ka na lang tatawa or what. It is influenced by personal feelings or opinions in considering and representing facts. So, pagka may nag-joke, tapos alam mo na medyo off yung joke, parang hindi naman yan. Doon tayo nagiging objective. For example, disclaimer, hindi masama ang happiness. Okay? Parang, kuya, masama ba na tumawa sa mga joke? Masama ba na hindi namin nag-isipan? Actually, hindi. I-differentiate lang naman natin siya so that we know if what we are feeling at that moment is either happiness or joy. So, isa pang example dito ng happiness sa joy is that, let's say for example, si Kuya Raymart, bibigyan kayo ng 100 pesos for free. Wala lang. Parang may bonus ako kasi, ganyan, 80,000. So, I feel like giving 100 pesos. Yung isa naman na option is, bibigyan kayo ni Kuya Lawrence ng 1,000 pesos, pero kailangan yung umattend ng youth life sa Sunday service for 1 month.
Alin doon yung pipiliin natin? Yung 100 o yung 1,000? Isa lang. Siyempre, no-brainer yung 100 kasi easy money yun eh. Kuya, akin na. 100, ganyan. Unlike dun sa 1,000, ako, gigising pa ako ng umaga ng Sunday, pupunta pa ako, mag-effort pa ako. Imbis na babe time na lang yung Sunday, kuya, punta pa kami dyan. 1,000, sus. Mura lang yan eh. Kaya ko ipunin yan, sambagsakan. Kaya ko yung ibigay yan, kuya. Parang nung camp lang eh, no? Kaya daw ibigay, ending, wala nakapunti eh. So, ayun isa yun sa mga difference ng happiness and joy. For happiness, it is convenient kasi, ayun na, instant. Parang, katawa ka na lang, unlike for joy, it is inconvenience. Sometimes hassle kasi, wala ako pagawin ko para magkaroon ako ng joy sa art ko. And then, yung isa, passive, yung isa, active. Ito pa, ano sa notes ko dito. Pag tinanong ka ng kumusta, ang isasagot mo ay bunga na nangyari sa'yo, either kaninang umaga or sa mga nakalipas na araw or linggo. So, pag may nag-ask kayo, kumusta ka? Kuya, masaya ako kasi nag-babe time kami kahapon. Cuddle weather kami kagabi. Sama ko si baby. Happiness yun, pre. Parang ang saya-saya mo nun. Unlike for joy, sige, next slide na lang. Ayoko munang i-spoil. Yeah. So, ayan. Kagaya ng isang puno, may mga bagay, panahon, pangyayari na kailangan magdaanan bago tayo magkaroon ng fruit or bunga. So, there's a process. So, medyo nakikita ko na yung parang nalilito na tayo. Bakit may happiness, may joy dan? Kaya, don't worry, kasi i-explain natin yan later on. Ito kasi may problema between happiness and joy. Again, hindi masama si happiness, pero ang problema kasi is that akala natin masaya tayo, nakangiti tayo, pero deep inside, may sugat na hindi gumagaling at sobrang sakit dahil sa mga nangyayari sa ating buhay. Sabi ng mga foreigner, parang they admire Filipinos kasi kahit na bumabagyo, mabaha, nasisiraan ng mga motor, ng mga kotse, makikita mo sa social media mga umiinom, may dala ng alak na gano'n, ang saya-saya. Parang that is happiness. That is the best picture that I can think of in terms of happiness. Parang, andyan na, yaman na. Pero yung joy, ano ba yung joy? How can we have that joy when we are suffering? Kasi madalas, diba, pag inconvenient na, pag hindi na nagre-reply si crush, pag nandun siya sa kung saan, ikaw si overtake malala, kasama na si ganito, si ganyan, mga ganyan, diba? Hindi na happiness yun, hindi na joy yun, worry na yun, anxiety na yun. Si anxiety na yun, nagagaganon sa panel. Diba? Tapos umiikot-ikot na siya doon. So, how can we have this joy? Since sabi mo, kuya, fruit yung joy and there's a process, how can we get that? Paano kami magkakaroon ng joy? Ang verse natin ngayon is makikita sa Philippians chapter 4, verses 4 to 20. Medyo mahaba. And that is the main reason kung bakit ko rin sana gustong ipapanood sa inyo yung video kanina. That is for you to have a glimpse and yung context kung ano ba yung nangyayari dito sa Philippians. Sa Philippians na book. Pero hindi ko na siya sinama. So, si Lord nang bahala sa atin. Philippians chapter 4, verse 4 to 6. Always be full of joy in the Lord. I say it again. By the way, si Paul to ha, si Apostle Paul. I say it again, rejoice. Pakisabi sa katabi, rejoice. Hindi yan yung bounce na gano'n ha. Diyos ko yung edad ko na pag-aanataan. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember,
The Lord is coming soon. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Verse 7. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Bakit ganun yung... Anyway, wala din yung verse 9. Hindi ko naging verse 9. Anyway, verse 10 to 11. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to help me. Now that I was ever in need, for I have learned how to be content in whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Sounds familiar? I can do all things. Let's go, laman. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Sabi ni Paul. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Sabi tayo matapos. And the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Now, all the glory to God our Father forever and ever. Amen. So, first point that I want to share with you is that, sabi doon sa verse 4, always be full of joy in the Lord. So, meron tayong, onting English 101. Prepositions. Ayan yung in or at, under, below, between, among. Ayan. Ayan, for me and most of us, ayan yung isa sa pinakamahirap sa grammar. Kasi I will be there, in or at, over this time. Diyan minsan nagkakamali yung mga Filipino. So for us to have a better understanding kung ano yung tamang prepositions na gagawin, I have shared with you this. So pag in, yung subject is nasa loob or nasa inside ng verb or ng box. Subject, verb agreement. Pag under, nasa ilalim, in front, nasa harap siya ng box. Ganyan. So, ang sabi doon, always be full of joy in the Lord. Ang ibig sabihin niyan, nandun tayo sa loob ni Lord. So, susuotin natin si Lord, kuya. Ano ba yun? Hindi. So, basahin natin ulit yung verse. Always be full of joy in the Lord. I say it again. Rejoice that everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. Thank Him for all He has done. Wala yung notes ko dyan. Yan. So, what does it mean by full of joy in the Lord is that yung joy is something na makukuha lang natin kapag nakakonect tayo kay Lord. Kapag nag-i-spend tayo ng oras sa Kanya, pag nagbabasa tayo ng Bible, pag worship natin siya, pag uma-attend tayo ng mga fellowship na ganito, that is how we put ourselves
in the Lord. Parang dito sa worship hall, we are in the worship hall. Kasi nasa loob tayo, kasi pumunta tayo. Therefore, para mapunta tayo in the Lord, we have to connect with Him. Ang tanong, babasa ba tayo ng word? Oo, kuya, pag Sabado. Galing. Kuya, kasi ganito eh. Kuya, kasi ganyan. Pero ang sabi ni Paul dito is that let everyone see that you are considerate in all you do. Dapat kinoconsider natin yung mga bagay na ginagawa natin. Worth it ba na gawin tong isang bagay na to instead of this? Mas mahalaga ba na gawin tong bagay na to kaysa dito? Oo, kuya, kasi epic pa lang ako, yung mga classmate ko. Mythical glory na. Mythical honor na. Mythic na. Di yung makasali sa rank game, kuya eh. Solo player ka pa. Tapos puro cancer campaign mo. Wala na, lalo ko nang di kapagbasa ng word. Kuya, babe time namin eh. Monday to Friday, nandun ako sa bahay, nandun ako sa school. Obedient ako sa parents ko, kuya. Baka naman pwedeng babe time na lang yung Sabado. May mga ganong linyahan tayo eh. Ano pa ba? Yun. So, for us to have that joy, we have to be in constant communication with the Lord. Sabi nga dyan, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Minsan kasi, or madalas, kaya tayo nalulugmo, kaya feeling natin down na down tayo, walang nakakaintindi sa atin, lahat na lang nang makita natin sa paligid natin, kaaway natin, is that we worry. And that's okay. That's normal. Pero, ang instruction sa atin ng word ng Lord, as followers of Christ, is that don't worry about anything. Instead, hindi tayo titigil dun sa hindi tayo mag-worry. May gagawin tayo. Instead na mag-worry tayo, ang sabi dyan ay pray about everything. Lahat ipag-pray natin sa Lord. So, paano yung kuya? Buong araw magpe-pray kami. Not literally, pero I'm not sure how prayer was discussed. Pero for me kasi, prayer is your communication with the Lord. Parang sa mga jowa lang yan natin. Kapag ka nag-chat ka, nag-reply siya, yun yung communication. So, a prayer is our communication with the Lord. Kapag ka sinasabi natin sa Lord yung mga hinanaing natin sa buhay, Lord, ang pangit ng katabi ko ngayon. Prayer yun. Kasi, magre-reply si Lord doon. Hindi man siya audible na maririnig natin, no, anak, pangit ko din naman. Walang ganon. Instead, sabi nga sa word my shepherd knows my voice, sabi ng Lord. So, if we are in constant communication with the Lord, automatic na lang sa atin na kapag ka nag-pray tayo sa Lord, kapag may sinumbong tayo sa Lord, kapag may hinanaing tayo sa Lord, maririnig natin yung voice niya in a way that we cannot explain, pero alam natin sa sarili natin na galing kay Lord. Kasi kilala natin si Lord and we know His voice. Sabi nga dyan, tell God what you need and thank Him for all He has done. So yung joy is nanggagaling siya saan? Sa pagiging thankful sa Lord. Kasi napaka-imposible naman na nandun ka sa gitna ng suffering and yet tumatawa ka mag-isa. Parang, yehey, namatay yung ganito, yehey, namatay si Papa, namatay si Mama, namatay yung aso ko. Yay! Hindi ganun yung joy. Baliw yun. Yung joy is that, yes, you are in the middle of that suffering, nararanasan natin yung sakit, yung hirap, pero we are thankful with the Lord
Kasi for some reason, we know na nangyari yun for our own good, for our own benefit, and for that other person or things or kung sino man yun na magbe-benefit din sila. That is where joy comes from. It comes from an attitude of gratitude. We thank the Lord. Lord, thank you na wala akong pera. Kasi alam ko na ikaw yung magpo-provide sa akin. That's joy. Objective siya. Hindi mo man siya naranasan at that moment, pero alam mo sa sarili mo na hindi. Faithful si Lord eh. Kahit na wala pa akong pangbaon, wala pa akong pang-tuition, wala pa akong notebook, ballpen, wala pa akong gagamitin, mag-start na yung school year, yet, we can thank Him, we can be joyful, kasi alam natin na faithful si Lord at mahal niya tayo, at ibibigay niya yung mga kailangan natin. That is joy. And that's what it means nung always be full of joy in the Lord. Si Lord lagi yung dahilan nung joy natin, nung joyfulness natin. Therefore, we can rejoice. Kasi si Lord yung dahilan. Next verses. Ito, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Jesus Christ. Isang example na maibibigay ko dito is yung pagkakaroon ng boyfriend-girlfriend. Sorry, lagi ko siyang itinitira just because we are or galing kami sa generation na kung saan iron fist yung pagbibigay ng advices sa amin when it comes to entering into a relationship. That is why mapapansin nyo si Kuya Raymart, ikinasal kay AJ. Ako, ikinasal ako kay Shara. Si Kuya Lawrence, ikakasal na kay Ate May. Diba? Bakit? Kasi we are guided as early as our high school days. So, paano natin siya i-connect dito? Then you will experience God's peace. Minsan kasi, or madalas kasi napapansin ko, sa generation ngayon, mas problema nyo pa yung magkaroon ng boyfriend, girlfriend kaysa maligo. Kaysa mag-toothbrush, kaysa sumunod sa magulang, kaysa sa mag-aral ng mabuti. Mas inuuna pa natin, or nyo, kasi may asawa na ako, mas inuuna nyo pa yung pagpo-boyfriend and girlfriend. Bakit? Kasi nandun yung worry na, ay, kuya, 12 years old na ako, yung tropa ko, may boyfriend na, kailangan meron na rin ako. Diba? Kuya, pagka, nagtotoma kami, ako lang yung mag-isa. Lahat sila may kasama, may kayakapan, di ba? Pero, if we are always full of joy in the Lord, ang sabi dyan, you will experience God's peace, which exceeds anything that we can understand. Hindi man natin maintindihan yung joy na nararamdaman natin, pero alam natin sa sarili natin na secured tayo, i-guard ng Lord yung puso natin at yung isipan natin sa mga bagay na hindi naman talaga kalugod-lugod sa Kanya. Example for that idea, kuya, 12 years old na ako, wala ko na magjowa. If we are full of joy in the Lord, hindi natin maiisipan na magjowa kagad. Kasi, i-guard ng Lord yung heart natin. Sabi na, no, anak. 12 years old ka pa lang. Di ka pa nga tuli eh. May jowa ka na. Toothbrush mo nga sa isang linggo. MWF eh. May jowa ka na. Ganun, di ba? You will have this joy knowing the fact na, ay, hindi ko muna kailangan magjowa kasi alam ko ibibigay naman ng Lord sa akin sa future. And one thing that I would like to share is that kapag ka nagjowa kayo sa maling tao, sa maling oras, at sa maling panahon, sinasayang nyo lang sarili nyo. It's like an iPhone. Brand new iPhone, tapos napunta sa isang someone na hindi marunong mag-iPhone. Anong gagawin niya doon?
touching. Ibabato-bato niya. Pwedeng kagatin, tapakan, di ba? We know the value of the iPhone, pero yung taong yun, hindi. So, what I want you to understand is that sa mata ng Panginoon, you guys are valuable. Kapag pumasok kayo sa relasyon, or dun sa tao na hindi nakakikita yung value nyo, malamang sa malamang, sasaktan lang. Sasaktan lang kayo niyan. Tapos, kapag nag-break na kayo, pag malungkot ka na, magpo-post ka sa Facebook. Ganyan kayong mga lalaki. Nadamay patuloy kami. Ganyan kayong mga babae, mga may toyo. Ayaw, nananahimik yung mga asawa namin, nadadamay. That is because we are so passive. Eh, dapat maging objective tayo. Dapat we are always in the Lord para guided tayo sa mga bagay na ginagawa natin. I'm not saying na kapag ka in the Lord na tayo, hindi na natin mararanasan yung mga hardships. No! As a matter of fact, kapag ka binasa natin yung buong Bible from Genesis to Revelation, lahat ng mga tinawag ng Lord doon, hindi nag-prosper the way kung paano natin iniisip yung prosperity at yung success dito sa mundo. Ano ba yung idea natin ng success? May kotse, may sasakyan, mayaman, komportable, successful yun. Dito sa earth maybe. Pero ang successful na or ang success na pinaniniwalaan natin as followers of Christ is that we know and we are secured that as long as we follow Jesus Christ and obey His commandments, His peace will guard our hearts and minds as we live in Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng lumabas kay Jesus Christ. As a matter of fact, dapat hindi nga tayo lumalabas doon. Kasi pag lumabas tayo doon, hindi natin alam kung ano yung mga nakaabang natin sa labas. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Sabi ni Paul, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Sabi ni Paul dito, when we are always full of joy in the Lord and we rejoice, these are the things that our thoughts, yung laman ng utak natin, hindi yung iisipin pa lang, ito na yung mga laman ng utak natin. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Isa sa mga mai-share ko as follower of Christ is that minsan talaga may mga bagay na kung saan hindi naman maganda yung nangyayari or hindi naman maganda yung sitwasyon mo at that moment. Pero secured ka. Alam mo yung, like for example, nung time na namatay si Papa. Bago lang ako sa church noon, parang mga 1 year pa lang yata or something. Thankful ako noon sa Lord kasi, syempre, pagka nasa ospital, syempre, palitan ng bantay. So, pag out ko sa work, ako yung bantay ni Papa. To cut the story short, ako yung kasama ni Papa ng mga huling hininga niya. So, I witnessed how God, kung paano siya binawi ng Lord from earth. And at first, noong mga time na parang nasa ICU, tapos na move siya dun sa semi-private na room. So sabi ko, okay na kasi wala na sa ICU. Sa ICU ay yung mga tubo-tubo, ganyan, kapag gaya ng mga pelikula, yung mga may gumaganon-ganon. ICU yun. Intensive care unit. So pag na-move out ka na doon,
ibig sabihin, hindi na ganun kalala yung status ng health mo. So ako parang, okay. Wala na sa ICU si Papa. So, okay na. May happiness na ako. Parang, naantay na lang natin yung time na anong term doon? Pagka, hindi release, pampreso yun eh. Basta yun, discharge. Ayan, you know the thought. Yan, discharge. So, yan ko lang naman discharge. And then, that moment came, sabi ng tatay ko, hindi ako makahinga, parang ako nalulunod. So, ako, tawag ng nurse. Nurse, ayaw mo na papa ko, dito daw siya makahinga. Ganyan. Yung nurse, tinignan lang yung IV, ganyan. In-adjust. Tapos yung moment na, ting! May gumagano na. Sabi ko, nurse! Nurse! Papa ko ba? Ganyan. So, nung una, sabi ko nun, parang, Lord, hindi ito yung healing na ine-expect ko. Kasi akala ko gagaling. Ganyan. And then, syempre, since sabi nga ng word, my sheep knows my voice. So, after I prayed, ang sabi ng Lord is that, iba kasi yung healing na ina-expect mo, Dave. Temporary yung healing na ina-expect mo. Ang healing na gusto ko sa tatay mo, permanent. So, from that moment, even though I'm still grieving, even though I can still feel that pain, that suffering, naging thankful ako sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi at least hindi na mahihirapan ng tatay ko. At least wala na siyang sakit. The Lord guarded my heart and mind. Kasi kung hindi, feeling ko, malamang sa malamang, si Lord ang sisisihin ko. Lord, umaten na ako ng church, Lord, umaten na ako ng youngsters pa nun, hindi pa youth live, Umaten naman ako ng youth service. Mutugtog ako. Sumusunod ako sa'yo. Nagtatides, wala akong absent. Ba't ganun? Those are the words that I could have uttered sa Lord. Pero buti na lang nang usap yun. No, anak. That is why it is important for us to always communicate with the Lord. Ayan. Kahit anong problema na kinakaharap natin, broken-hearted, wasak na pamilya, nakakainis na kaklase, kapatid, kamag-anak, kaibigan, ka-church, mga bagay na sobrang sakit, sobrang bigat, nag-aaral ka naman ng mabuti pero bagsak ka pa rin. Tapos minsan ay kinukumpara ka pa dun sa mga pinsan mo, sa mga kapatid mo. Buti pa yun. Summa cum laude. Ikaw sumabit, 75. Minahal mo naman pero niloko ka pa din. Tapos yung mga bagay na hindi natin naiintindihan kung bakit nangyayari. Yung mga bagyo, mga sakuna, away, nakawan. Yung katabi mo na mas pogi, mas maganda pa kaysa sa'yo, di ba? Hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari yun Pero, as we keep ourselves in the Lord, I can say, Lord, thank you. Kasi may purpose naman ng mga bagay-bagay. Ayan. Sa madaling salita, dapat na kay Jesus yung focus ng pag-iisip natin. Alalahanin natin na faithful si Lord, tapat si Lord. Point number 2. Tagal ko dun Through Christ. Ayan, kuya, may preposition na naman. So, yung preposition dyan na through is, ayun, yung may arrow na pag ganon. So, parang yung subject, lumusot inside that box. Tumagos. Through. Sabi niya, through Christ. Anong ibig sabihin nun? Verse 10 to 11. Ulit. Ayan. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you did not have the chance to help me.
Now that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. Sabi ni Paul, kontento na ako. Natutunan ko, I have learned. Natutunan ko kung paano maging kontento, kung ano yung meron ako. I know how to live on almost nothing or with almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ who gives me strength. Even so, you have done well to share with me in my present difficulty. Sinasabi lang dito ni Paul na naiintindihan din niya lahat ng hinanaing natin sa buhay. May mga panahon na masaya tayo, okay ang lahat, babe time, holding hands. Tapos, sinanong mo, saan tayo kakain? Ikaw na bahala. Ayan, tapos kumain kayo sa Jollibee. Ba't kasi tayo ng Jollibee? Ganyan, tatawanan, nagkukulitan. Naiintindihan din niya lahat ng sakit na nararamdaman natin. Bigat, mga luha na tumutulo sa ating mga mata, paggabi, isang sulok, diba? Mga pagkakataong gusto na nating sumuko. Lahat yon naiintindihan ni Paul kasi kahit siya ay naranasan din yun. Pero nalaman niya na ang sikreto sa buhay, masaya man o malungkot, ay kaya niyang pagtagumpayan dahil sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. I know how to live on almost nothing or with everything. Mind you, nung time na sinusulat ni Paul tong letter na to, nasa preso siya, nasa kulungan. And ang kulungan nung time nila is not the same kulungan na meron tayo ngayon na may bar lang. Minsan, or madalas underground pa yan, tapos may bintana lang na maliit, tapos may malaking bola na mabigat sa paa. Sabi na pala, pagdaanan na niya lahat yun. Pero, sabi dyan, I have learned the secret of living in every situation. Sabihin mo sa katabi mo, may sikreto. Whether it is with full stomach or empty, with plenty or little, sabi ni Paul, I can do everything through Christ who gives me strength. Ayan ang ibig sabihin ng verse na yan. Anong ibig sabihin? Sa Lord nang gagaling yung strength, hindi sa sarili nating mga kakayanan. Pag sinabihan ka na hindi, kaya mo yan. Kalokohan yun. Kasi as long as we keep on pursuing the things na alam naman nating mali, in the end, mapapagod lang din tayo. Parang rubber band yan, hinila mo ng hinila. Sige, kaya mo yan, I can do all things. Napiktal, aray. Bakit? Kasi nagre-rely tayo sa sarili nating strength, nagre-rely tayo sa sarili nating kakayahan, nagre-rely tayo sa sarili nating talino. Hindi, kuya, talino naman ako eh. Understood ako. Kaya ko to. Nag-fail. May Diyos ba? Natutulog ba ang Diyos? May mga ganyan pang salita. Sabi ni Paul, whenever we experience this situation, whether in good times or in bad times, ang sikreto para magkaroon ng joy is through Christ. We will go through Christ, dadaan tayo sa Kanya, and then after that, bibigyan niya tayo ng lakas. Ng kakayanan. Siya yung mag-e-equip sa atin kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok, mga sakit sa buhay, mga hinanaing, mga broken-hearted. Si Lord ang magbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan. Hindi
Hindi yung katabi mo, hindi yung jowa mo, hindi yung kung sino. They may give you a temporary comfort, yes, pero that doesn't remove the fact na nandun pa rin yung problema. Nakakalungkot lang yung iba, dinadaan sa yosi, dinadaan sa alak, pero habang tumatoma, may English pa yan. Tapos maya iiyak na lang. Ayan. Kasi malaman mo, ay, nag-break na pala sila. Ay, niloko pala siya. Ay, ganito pala yung ginawa niya. Ay, ganito pala yan. O kaya malalaman mo, nang bababae pala yung tropa mo. Tapos, kaibigan mo din yung jowa niya. Hindi mo masabi. Ganyan. Bakit? Kasi nagre-relate tayo sa mga paraan na akala natin makakapag-solve ng problema. Band-aid solution, ika nga. Pero ang sabi ni Paul, the secret of living in every situation is through Christ. Si Jesus lang ang sagot. Jesus lang sa kalam. Last point. This same God. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought the good news. When I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia, no other church did this. So that verse gives us an idea kung bakit nakulong si Paul. Bakit nakulong si Paul? Ayan, sharing the good news. Kasi sinishare niya si Jesus. Tapos sasabihin natin, be joyful in the Lord. Sinasabi ni Paul, be joyful in the Lord. Kahit nakakulong ako ngayon, be joyful in the Lord. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. I don't say this because I want to give from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Ano yung reward? In that moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus, the sweetest sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Jesus Christ. Now, all the glory to God our Father forever and ever. Amen. Anong ibig sabihin ni Paul dyan? Si Paul, siya yung dating tumutulig sa mga Christians. Christian ka? Papatay ka. Ganun yung ginagawa niya before. Tutubuhan ka na, ganyan. Pero, nung time na na-experience niya si Lord, kasi tinawag si Paul, Lord, bakit? Hindi ko na i-discuss. Pero nung time na na-experience niya at nakilala niya si Lord at naintindihan niya kung ano yung ginawa ni Jesus Christ para sa kanya, ang sinasabi niya dito, the same God na nagbago ng buhay ko, na namatay at muling nabuhay upang pagbayaran ang kasalanan ko, yung Diyos na nagbago ng buhay ko, yung Diyos na nagpa-realize sa akin na wala nang masihigit pa sa relasyon na meron ako sa Kanya, ay siya din yung Diyos na magbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin dahil sa habag ng kayamanan ni Jesus. Bakit ba tayo may anxiety? Bakit ba tayo nalulungkot? Kasi may worry tayo eh. May worry tayo na baka mangyari to, baka mangyari yan. Pero ang sabi ni Paul, yung parehong Diyos na nagligtas sa akin, yung bumaba sa lupa para pagbayaran yung mga kasalanan ko, yung same na Diyos na nagmahal sa akin, yun din yung Diyos na magbibigay ng lahat ng needs, lahat ng pangangailangan natin. Kaya sabi sa katabi, needs. Hindi wants.
Madalas kasi hinihingi natin sa Lord, Lord, pengi akong jowa, Lord, pengi akong iPhone, Lord, pengi akong ganito, Lord, pengi akong ganyan. Pero hindi naman yun yung kailangan talaga natin sa oras na yun. Hindi yun yung kailangan natin. This is what I want you to understand when we talk about joy. That God is faithful. That He will supply all our needs. Lahat ng kailangan natin sa buhay. School supplies, grades, diploma, mabait na magulang, pagmamahal, kalinga, pagtanggap, si Lord ang magbibigay nun sa atin. Temporarily, yes. Mararamdaman natin yun sa mga katabi natin, sa mga kaibigan natin, sa mga classmates natin, sa mga pastor, sa mga kuya natin, sa mga parents natin. Pero at the end of the day, laging parang may kulang. Kinabukasan, laging parang may kulang. Alam nyo, there will always be a hole. Laging may butas sa puso natin na kung saan si Lord lang yung makakapagpuno. At kapag napunan na yun ng Lord, ang sabi dyan, He will supply all our needs. According to His glorious riches, which have been given to us. Past tense, given to us. Binigay na. Minsan kasi nandyan na eh. Nandyan na yung love ng Lord, nandyan na yung acceptance ng Lord, nandyan na yung mga bagay na kailangan natin, binibigay na ng Lord eh. Ang problema, is pinipili natin yung mga bagay na akala natin kailangan natin. Kaya madalas, happiness lang nararanasan natin, hindi yung joy. Hindi tayo thankful, hindi natin magawang makapag-rejoice. Lagi natin tinatanong si Lord, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit hindi na lang dun sa kapitbahay ko? Bakit hindi na lang dun sa mga magnanakaw, mga mamamatay tao? Bakit sila pa may magandang bahay, may magandang buhay? Bakit ako sumusunod naman ako sa iyo, Lord? Bakit wala? Madalas kasi, hindi naman talaga si Lord yung tinitingnan natin. Yung makukuha lang natin sa Kanya yung tinitingnan natin. Minsan, ginagawa pa nga nating genie eh. O Lord, umatin ako ng youth live Pengin magandang grades. That's not how our God works. That's not how Jesus wants to love us. What Jesus wants is, just go to Him. Sabi kanina sa verse, pray everything. Pray about everything. Masaya ka, sabihin mo sa Lord. Malungkot ka, sabihin mo sa Lord. Nahirapan ka, sabihin mo sa Lord. Kasi sabi dito ni Paul, He will supply all our needs. Nung time na nasa preso si Paul, he could have uttered curses sa Lord. Mga reklamo. Lord, isa ako sa mga mataas na or isa ako sa mga high-ranking officials ng Romans. Hindi ako nagugutom, may mga alalay ako, may mga slaves ako, nasa akin lahat, pero nung sinunod kita, nandito ako sa preso. Paul could have said that. Pero kapag binasa niyo yung buong book of Philippians, sabi niya lagi, always rejoice in the Lord. Atras ako ng konti. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless compared
with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Lahat lang meron ako dati nung high-ranking official pa ako ng Romans, lahat yon basura compared to the infinite value of knowing Jesus Christ. Intentional yon, mga kapatid. Dapat araw-araw nagde-decide tayo, kahit ang dami natin ginagawa sa buhay, kahit may mga deadline tayo sa school, we must be intentional na hindi pwedeng hindi ko makikilala si Lord ngayon. Kasi sa Kanya manggagaling lahat ng kailangan natin eh. Imagine, nasa preso si Paul, and yet, everything is garbage. Everything is garbage, sabi ni Paul. And verse 9, and become one with Him. I no longer count on my own righteousness, though obeying the law, or through obeying the law. Sabi niya, sinusunod ko naman yung mga law. Pero hindi yun yung nagmamatter eh. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith. Ngayon na naintindihan at nalaman natin tong mga to. Ang tanong, paniniwala ba tayo kay Lord? Paniniwalaan ba natin yung narinig natin ngayon? Paniniwalaan ba natin si Paul na kayang ibigay ng Lord lahat ng pangangailangan natin kahit na hindi na natin naiintindihan yung mga bagay-bagay? Walang work si mama, walang work si papa, wala pa akong school supplies. Paano ako magkakaroon ng school supplies, Lord? Sa mga ganong sitwasyon, ang hirap maniwala sa Panginoon. Pero, ang sabi ni Paul, everything is garbage compared to the infinite value of knowing Jesus Christ. I want you to understand that God is faithful. I can testify that all the days of my life. Faithful si Lord. Maaga akong nangulila, maaga akong naging independent, walang sumasalo sa akin, wala akong maasahan, kundi si Lord lang. Faithful si Lord. Guys, faithful si Lord. I will end on this. We can only have joy if we consider nothing greater than knowing Jesus Christ and experience His grace and love every day of our life. Alam ko hindi natin to mapaperfect. Even us. Hindi namin to nagagawa na everyday, 24/7. No. That's why we read the Bible. That's why we preach the gospel to ourselves. Kailangan i-remind natin sa sarili natin na kung wala si Lord, wala tayo. Kung wala si Lord, lahat ng meron tayo ngayon is walang kwenta. Garbage. Everything is nothing. Jowa mo, walang kwenta yan. Kung wala ka kay Lord. Kung wala din sa Lord yan. Good grades, ang kwenta yan. Kasi di mo namang kilala si Jesus eh. We are all bound to fail unless we remain in Jesus Christ. We can be thankful in the middle of suffering because of Jesus Christ. Apat nga kung yung mga times na nahihirapan tayo, yung mga times na hindi natin maintindihan yung mga bagay, doon tayo dapat mas lumalapit sa Lord. Doon natin siya dapat mas kinakausap. Maniniwala ba tayo? Can we all stand and worship the Lord?
Sige, let's worship the Lord. Sige, let's all pray. Father, we want to say thank you, Lord God. Lord, maraming salamat sa message mo, Lord God. Lord, thank you for reminding us that you are a good Father, Lord God. And Lord, it is you who dictates of who we are, Lord God. Lord, marami mang mga hindi magagandang bagay ang sinasabi ng mga paligid namin, Lord God, ng mga tao sa paligid namin, Lord God. Pero Lord, thank you, Lord God. Thank you kasi we know that in you we can find joy, Lord God. In you we can find this peace that transcends all our understanding, Lord God. Hindi man namin maintindihan yung mga bagay na nangyayari sa buhay namin, sa paligid namin, Lord God, sa oras na to, Lord God. Pero thank you, Lord God. Thank you for reminding us that you are good, that you are faithful, Lord God, that you love us, Lord God, and all you want from us is for our own benefit, for our own good, Lord God. Lord, thank you for your word, Lord God. I pray, Lord God, na as we continue to worship you, Lord God, ikaw po yung humawak sa puso ng mga kabataan na naririto, Lord God. May they find rest in you, Father. May they find peace in you, Father. May they find the acceptance, the love, the forgiveness that they are longing in you, Father. Lord, ikaw po yung magparamdam, Lord God, ng lahat ng kakulangan ng mundong ito, Lord God. Lord, thank you, Lord God. Thank you for reminding us that it is you who dictates who we are. It is in you where we can find joy na kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi namin naiintindihan yung nangyayari sa buhay namin, we can still rejoice, we can still joyful because of the fact that you are faithful, that you love us, and you will never forsake us. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga pagsubok na binibigay mo sa amin because from there, Lord God, you want us, Lord God, you draw us back near to you, Lord God. Lord, we know that yun yung way mo, Lord God, para isik ka ulit namin, para paalalahanan kami na kailangan ka namin at para maranasan ulit namin yung Diyos, yung Ama na nagligtas sa amin, Lord God, na nagmamahal sa amin, Lord God, na kayang ibigay lahat ng pangangailangan namin, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagtanggap kung sino man kami, Lord God. Lord, thank you for the forgiveness of our sin, Lord God. Lord, thank you for being our Father, Lord God. And Lord, as we do our small group, Lord God, I pray na ikaw po yung maluwalhati, Lord God. Ikaw po yung maparangalan, Lord God. We continually ask for wisdom, Lord God, nang sa gayon, mas maintindihan namin yung word mo, Lord God, at mas ma-experience pa namin, Lord God, yung love mo, yung grace mo, at yung presence mo for us every day of our life. Lord, we want to say thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, guys.